Hello, what's up guys? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po? So ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, itong patungkol po kay President PBBM or Bongbong Marcos at President or US President Donald Trump. Kamakailan lamang mga sangkay, di ba? Nakakita nyo naman siguro yung viral na mga video kung papaano po pinaalis sa White House si President Zelensky. Nakakagulat yon mga sangkay. Presidente ka ng isang bansa na lumalaban po sa Russia, nakausap mong presidente ng bansang Amerika, then pinaalis ka sa White House. Malaki pong kahihiyan ang nangyari mga sangkay kay President Zelensky ng Ukraine. Ngayon mga sangkay, dahil medyo iba po talaga itong si Donald Trump, iba po yung posisyon niya kaysa sa mga naging posisyon ng Democrats leaders. Ngayon, marami po ang natatakot na baka daw mangyari rin na gawin ni Donald Trump ang ginawa kay Zelensky, kay BBM. Ano sa tingin niyo mga sangkay? Si BBM din ba ay makikipagbalyahan mga sangkay kay President Donald Trump? Tingnan po natin mga sangkay. Well, anyway, before we start guys, road to 2 million subscribers na po tayo. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Okay? I-click nyo po yung subscribe sa baba, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Very interesting mga sangkay, no? Ito ang ating pag-uusapan ngayon dahil alam ko, nakikita nyo rin po sa social media ang paikot-ikot mga sangkay na mga sinasabi na delikado nga daw po si PBBM. Ngayon mga sangkay, alam nyo, 3 months ago, nagkaroon po na magandang pag-uusap ang dalawang ito. Si PBBM at itong si President Trump nung siya po ay manalo mga sangkay sa eleksyon. So ngayon, tingnan po natin. President Bongbong Marcos says he had a call with U.S. President-elect Donald Trump where he expressed the Philippines' desire to further deepen the ties between the Philippines and the U.S. Marcos, in an ambush interview, describes his call with Trump as friendly and productive. Okay, yan po ha. Sabi po ni President Marcos, it was very good call. It was a very good, it was a very friendly call, very productive, and I am glad that I was able to do it. And I think President-elect Donald Trump was also happy to hear from the Philippines. Si Donald Trump mga sangkay, friendly po talaga yun. No? Marami nga po siyang mga naging kaibigan, mga malapit na kaibigan sa kanya. Kaya kahit po si former President Rodrigo Duterte, pinagmamalaki din po nila yan mga sangkay na sila daw po ay naging magtotropa. Pero ang mali lang doon, yung sinabi po ni Harry Roque na best friend daw po ni PRRD si Donald Trump. That's very wrong mga sangkay. Kalokohan po yun. Ngayon, eto na. Tingnan po natin. According to Marcos, the call with Trump was scheduled for the morning of Tuesday, November 19. Marcos says he and Trump discussed the alliance between the Philippines and the U.S., describing it as a relationship that is as deep as it could possibly be. Marcos says he also reminded Trump that the majority of the Filipinos in the U.S. voted for him, expressing hope that the new U.S. president will remember it. When asked if he discussed the topic of Filipino immigrants in the U.S. with Trump, Marcos clarifies that the call was purely congratulatory. Okay. So yan po ang nangyari mga sangkay last 3 months. Ngayon, eto na. Ayon po sa report, President Bongbong Marcos Jr. handang makipagpulong kay US President Donald Trump. Ano kayang ibig sabihin na ito mga sangkay? Natatakot din ba sila? Nga baka mangyari din po ang ginawa nila President Donald Trump kay President Zelensky. Nakita niyo yun mga sangkay, di ba? Harap-harapan po sa media yun. Nandyan po yung media, nagsigawan po mga sangkay doon sa White House. Ang problema din mga sangkay, itong si Zelensky, ayaw po makinig. Ayaw po makinig eh. Ang gusto lamang yung sarili niyang side yung pakikinggan, mga sangkay. Ngayon, ito yung balita. Tingnan po natin.
Handa raw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagpulong kay US President Donald Trump kung magkataon. Ayon kay Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez, posibleng mangyari ang pagpupulong sa mga susunod na buwan. So next month. Naniniwala raw si Romualdez na hindi maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at Amerika kasunod ng sagutan sa White House ni Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Okay. What do you think, guys? Sa tingin nyo ba magkakaroon po ng problema ang Pilipinas kay President Trump? Ako mga sangkay, yung duda ko dito. Ako may personal opinion. Hindi po. Tingin ko hindi eh. Kasi nabantayan ko mga sangkay kung paano po tumakbo yung kwento ng alyansa ng Pilipinas at Amerika noong si Donald Trump po ay nanalo. Yung Secretary mga sangkay of State ng bansang Amerika. Siya po mga sangkay ay talagang malapit na malapit sa Pilipinas at ilang beses na po mga sangkay bumanat yun maging sa China. So, hindi po, ako mga sangkay, may personal opinion. Mukhang malabo po yan. Ang tingin ko dito, baka pa mas dagdagan. Kasi, di ba nga po, nakaraan, yung suporta pinansyal ng bansang Amerika, especially yung military financial support nila sa Pilipinas, dapat aalisin yun eh. Kasi maraming mga bansa, mga sangkay, pinag-aalis po ni Donald Trump dahil nga po yan sa kanyang pulisiya na America First. Pero yung Pilipinas at saka Taiwan, hindi po tinuluyan. Sinafety po ni Donald Trump. Kaya tingin ko mga sangkay, tingin ko lang pero hindi ko lang. Ano po ang inyong nasa isip? O baka iniisip niyo mga sangkay, mukhang mangyayari nga. Yung nangyari din po kay Zelensky. Well, kanya-kanya naman po tayo dito opinion mga sangkay, no? Tiyak daw na mananatili ang foreign military financing ng Amerika sa Pilipinas sa kabila ng ipinatupad na freeze order sa mga foreign financial aid. Oh, 'di ba? I think all of that will remain. I am confident that it will. We're hopeful that the succeeding monies that will be made available to us in the next couple of years. Ngayon mga sangkay, ito ang gusto kong malaman mga sangkay. Kasi meron po nga, I think, political analyst na nagsabi na dapat daw po baguhin ang estratehiya sa pakikipagpulong kay US President Donald Trump ni PBBM. O, tingnan po natin kung ano ang sinasabi po niya dito. Kasi, alam nyo mga sangkay, hindi mo rin kasi maiwasan mag-isip di ba? Hindi mo rin talaga maiwasan mag-isip na baka mangyari nga rin po yung ginawa nila kay Zelensky sa Pilipinas kung makikipagmatigasan po si PBBM. Halimbawa, meron pong advice ang Amerika. Tapos, hindi po susundin o hindi po pakikinggan ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka magkaroon daw po ng problema. So, tingnan po natin mga sangkay kung ano po ang sasabihin dito ng analyst. If and when he meets with President Trump, it would be critical for President Marcos to approach it in a very pragmatic and strategic way. Dapat baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang estratehiya nito sa pakikipag-usap kay United States President Donald Trump. Ito ay kung sakaling magkaroon sila ng pagpupulong sa hinaharap. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, kapansin-pansin na iba na ngayon ang ipinakikitang polisiya ng bagong US administration kumpara noong unang pag-upo ni Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Patunay nito ang naging mainitang pagtatalo sa pagitan ni Trump at ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong weekend. I think this time around, the Trump administration, or the second Trump administration, is clearly transactional in their thinking and also isolationist in their thinking. Ayon kay Yusinko, asahan na mayroon ring hihingin ang US sa Pilipinas kapalit ng suporta sa aspetong panseguridad. Isa sa mga katunayan anya nito ay ang US-Ukraine mineral deal
Kaya ayon kay Yusinko, mas mabuti na tumutok na ang Pilipinas sa pagpapalakas ng sarili nitong kapabilidad sa Mismo. pagtatanggol ng sarili at Actually, hindi na umasa sa Amerika. mga sanggay, kailangan na kailangan po ito. Tama po siya. I think pagdating sa pagdepensa sa sarili natin, I think we should forgo that reliance on the Americans fulfilling their obligations under the MDT. Ayon naman kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, wala pang reaksyon si Pangulong Marcos sa naganap na confrontation ng dalawang leader. Umaasa ang Malacanang na mananatili ang pagsuporta ng Estados Unidos sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Well, umaasa mga sangkay. Pero hindi po natin alam kung ano ang kahantungan nito. Pero, yung mga kalaban po ni PBBM ngayon, nangangarap na po sila na madiskarel ang gobyerno natin sa Amerika. After po nang nangyari mga sangkay itong pagpapalayas po kay President Zelensky sa White House. Pero mga sangkay, ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba naninilikado si Pangulong Bongbong Marcos kay Donald Trump? Ano sa tingin nyo mga sangkay? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, dito nag-upload po tayo ng mga vlogs. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Ang gawin nyo po, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.